Oh, mga kabunyog, mga kababayan, parang pinahiya ni PBBM si Cheese at ang mga senador. Doon pa mismo sa Malacanang. Noong isang araw kasi, pinirmahan ni PBBM yung bagong batas, Judicial Fiscal Autonomy Act. Siyempre, nandun si Cheese, ang ilang mga senador, nandun din ang si Speaker Martin Romualdez at ang iba pang kongresista, at iba pang mga miyembro ng gabinete, pati si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, nandun din. Ay sabi ni PBBM, kasi yung batas na yon, mga kabunyo, ang bagong batas na yon binibigyan ng malawak na fiscal autonomy ang Korte Suprema. Ibig sabihin, halimbawa yung budget nila, sigurado na i-release, hindi pwedeng kontrolin, lalakihan ang budget nila, at ano na, kumbaga fiscal autonomy nga. Kaya sabi ni PBBM, mukha yatang nag-a-apply na ang mga senador, Cheese. Kayo yata nag-a-apply na sa Korte Suprema. Iiwan na yata ang Senado. Paano pa niyan ang mga batas mo, Cheese, na mailulusot? Ang okasyon ay pagpirma ng presidente sa bagong batas, Judicial Fiscal Autonomy Act. Sa Judicial Fiscal Autonomy Act, fiscal autonomy, ibig sabihin may kalayaan na sa pananalapi ang Korte Suprema o ang judiciary, ang hudikatura pala, hindi lang Korte Suprema, yung buong hudikatura. Paano mo masasabing mayroon na silang fiscal autonomy, ang hudikatura? Una, ang budget nila hindi pwedeng mas mababa yan. Nandiyan na yan sa konstitusyon, hindi pwedeng mas mababa kaysa previous na taon na budget. Pangalawa, di ba dapat ang pagpe-prepare ng budget, ang nagpe-prepare niyan DBM? Kaya yung judiciary, yung mga opisina ng hudikatura nagsasubmit sa DBM ng proposed budget nila. Halimbawa sa 2026, ang proposed budget ng hudikatura, sinasubmit yan sa DBM. Sinasama na yan ng DBM sa piniprepare nilang budget. Ngayon, ang bagong batas, ang hudikatura magpe-prepare na ng bagong budget, ng budget nila para sa susunod na taon, isasubmit na nila ito direkta sa Kongreso, hindi na dadaan sa executive, hindi na dadaan. I-attach na lang yan doon kapag tinalakay na yung susunod na budget sa susunod na taon. I-attach na lang yon. So anong ibig sabihin nito? Kumbaga, hindi na dadaan sa scrutiny ng executive yung budget ng judiciary. Diretso na ngayong isasubmit ng judiciary sa legislative para busisiin ng legislative yung budget ng judiciary. Hindi tulad ngayon, dumadaan muna sa executive, sinasubmit muna doon ng judiciary. Pangalawa, yung budget sa kabuuang taon, ng judiciary, every month, i-release yung budget para sa buwan. Hindi pwedeng i-hold, hindi pwedeng hindi i-release. Kaya may assured ng budget ang judiciary kada buwan. Kada buwan, hindi pwedeng i-hold. Walang dahilan para i-hold. Yan yung mga kumbaga, fiscal nga, ibig sabihin pananalapi. Fiscal autonomy. Ano ang kaimportantehan yan para sa hudikatura? Kumbaga, una, hindi hawak ng executive ang pera ng judiciary. Assured sila sa budget nila. At i-release yan monthly. Yung 1/12 ng budget, i-release monthly. Hindi pwedeng i-hold. Kasi, kapag pwedeng i-hold ng executive yung release ng budget, pwedeng mahawakan sa liig yung mga huwes at saka mga justices ng Sandigan Bayan, Court of Appeals at saka ng Korte Suprema. So masasacrifice ang judicial independence. Yun ang purpose niyan. Kaya ang tawag nga dyan, Judicial Fiscal Autonomy Act. Ngayon, dahil medyo malaki na ang budget ng judiciary na sigurado nang i-release, hindi pwedeng i-hold, makapangyarihan na ang judiciary lalo pagdating sa pananalapi o sa pera nila, sa budget nila. Hindi na siya nagmamakaawa sa executive at hindi na rin siya kayang kontrolin kahit ng legislative. Kumbaga, fiscal autonomy nga. Dahil may fiscal autonomy, yung kanyang pagdidesisyon sa mga kaso, hindi na siya pwedeng pakialaman or kontrolin. Actually, nasa konstitusyon naman yung fiscal autonomy ng judiciary. Kaya lang mas pinalawak ngayon at pinatibay dahil dito sa mga batas na pinasang ito. Ngayon, ang biro ni PBBM sa mga senador at kila Cheese, parang naririnig namin nag-a-apply na kayo sa Senado ay sa Korte Suprema.
Gusto nyo na yata maging mga justices ng Korte Suprema. Oh, nabalitaan nyo lang na napirmahan na itong bagong batas na ito, makapangyarihan na pagdating sa pananalapi ang judiciary. Marami daw sa mga senador nag-a-apply na sa judiciary. Pero hindi natin alam kung seryoso yun o biro. So, hindi natin alam kung seryoso yun o biro. Parang may halong biro yun na, Cheese, nabalitaan namin yung mga kapwa yung mga senador mo nag-a-apply na sa judiciary, sa Korte Suprema. Nang mabalitaan ninyo na na-approve na itong mga batas na to. Paano na yan, Cheese? Paano na mailulusot yung mga batas na dapat mailusot ng Senado? Wala ka ng mga senador. Parang ganun. So hindi naman hindi naman seryoso yung sinabi ni PBBM na nag-a-apply na nga sa Korte Suprema ang mga senador. Hindi, parang biro lang na dahil nga ang Judicial Fiscal Autonomy Act ay maganda para sa judiciary, makapangyarihan na siya, hindi na siya magmamakaawa sa executive sa budget niya. At i-release na ito regular, hindi na pwedeng i-hold. Kumbaga ang mga senador na mga abogado, baka mas na nilang maging Korte Suprema na lang. Anyway, makapangyarihan na din lalo sa budget. Kaya lang ang sabi ni PBBM, paano ngayon yung mga batas? Binibiro niya si Chis Escudero. Kaya sa tingin ko, mayroon kasing iba nagsasabi pinahiya si Chis. Hindi naman. Biro lang yun. Parang biro lang. Kasi yun nga yung yung tungkol sa batas na yun. Anyway, pinaliwanag lang natin to kasi may mga kumakalat na ganung na pinahiya daw si Chis. Hindi nila naintindihan yung context nung sinabi. Okay? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.